Sa dilim ngang marang yang silit, sa ibabaw ng malambot na seda ng kama, tanging ang nga anino mula sa kumikinang na siyudad sa labas ang nagsisilbing saksi. Isang daing ang kumawala sa mga labi ni Isabela, hindi malaman kung ito ba ay dahil sa sakit o sa puro at matinding sarap. Marco, dahan-dahan, ang bulong niya, ang kanyang daliri ay nakakapit ng mahigpit sa malapat na likod ng lalaki. Masakit. Ang bawat salita ay tila isang paksusumamo na humihingi nawa, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasabi na ibang kwento, yumayakap, humihila palapit, sumusuko sa bawat marahas ngunit sabit na paugoy. Ang hangin ay napuno ang halimuya ang mamahaling pabango at ng pawis, ng mga salitang hindi binibikas at ng maungol na hindi mapigilan. Ito ay isang sayaw ng pagnanasa at kasalanan, isang sandali na ninakaw mula sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang oras, maisa na lamang si Isabela. Nakaupo siya sa tabi ng malaking bintana, balot sa isang manipis na roba na seda, habang ang liwanag ng bukang liwewe ay unti-unting dumadampi sa kanyang balat. Ang siyudad sa ibaba ay nagsisimula ng magising, ngunit para sa kanya, ang gabi ay hindi pa tapos. Ang pakiramdam ng katawan ni Marco, ang init nito, ang bigat, ay nananatili pa rin sa kanyang kama, sa kanyang isipan. Tumuno ang kanyang telepono, pangalan ni Richardo, ang kanyang asawa, ang lumabas sa screen. Isang linggo pa, sabi nito. Isang linggo pa siyang malayo para sa negosyo. Tumango lang si Isabela at ibinaba ang tawak, walang emosyon sa kanyang mukha. Isang linggo pang kalayaan sa kanyang ginintuang hawla. Sa kabilang dako ng siyudad, umuwi si Marco sa kanilang maliit at masikip na bahay. Dala niya ang pagod mula sa trabaho at ang alaalang gabing halos hindi niya pinaniwalaan. Tinitigan niya ang kanyang magakamay, magaspang at may kalyo, ang ngakamay na humaplos sa balat na kasing kinis ng perlas, ang ngakamay na naalis sa kasotang mas mahal pa sa isang buwan niyang sahod. Naalala niya ang lahat. Ang tawa noong isang gabi, isang emergency. Isang sirang tubo sa banyo ng penthouse unit. Pagdating niya roon, ang bumungat sa kanya ay hindi lang isang problema sa pagtutubero, kundi isang babaeng may mamatang nangungusap ng kalungkutan, isang babaeng nangangalang Isabela. At sa unang paktama pa lang ng kanilang mga mata, alam na nilang pareho na ang nasira ay hindi lamang isang tubo. Nasimula ang lahat sa isang tuno na hindi dapat marinig sa isang penthouse na nakakahalaga ng milyon-milyon, ang walang tigil na paktagas ng tubig. Gabi na. At si Isabela ay nag-iisa, gaya ng dati. Ang katahimikan ng kanyang malawak na tahanan ay binasa ng patak ng tubig na tila bawat isa ay isang orasan na nabibilang ng maminutong nasasayang sa kanyang buhay. Sa una, sinubukan niyang huwag itong pansinin, ngunit ang tunog ay tila nanunuya. Isang paalala sa mga bita hindi lang sa kanyang pagtutubero, kundi pati na rin sa kanyang perpektong buhay. Sa huli, sumuko siya at tinawagan ang numero para sa emergency maintenance and gusali. Ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad, tinatago ang inis na nararamdaman. Makalipas ang halos isang oras, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Inayos niya ang kanyang sarili, hinawi ang kanyang mahabang buhok, at binuksan ang pinto. At doon, sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Marco. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay isang matandang tubero na may malaking tiyan at pagod na mga mata. Ngunit ang nasa harap niya ay isang binata. Marahil ay nasa maunang taon ng kanyang 20s, matangkad at may matipunong pangangatawan na bakat sa suot nitong asul na uniforme. Ang kanyang balat ay kayumanggi, hinulmain ng araw, at may mabutil en pawis sa kanyang na kumikinang sa ilalim en ilaw sa pasilyo. Nang maangat siya ng tingin, ang nga mata nito ay nakataglay ng isang uri ng inosenteng pagtataka, na parabang hindi siya makapaniwala sa kung sino ang nakbukas ng pinto. Magandang gabi, ma'am, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang naalangan, ako po yung tubero. Napakurap si Isabela, dahan-dahang bumalik sa kasalukuyan. Doon niya lang napaktanto na nakasuot siya nga isang satin na bestidang pantulok, kulay ngang mamahaling ala, na ang manipis na tela ay bahagyang yumayakap sa kanyang katawan. Hindi niya ito pinansin kanina, ngunit ngayon, sa ilalim ngang tingin ng binata, bigla niyang naramdaman ang bawat pulgada ng talang dumadampi sa kanyang balat. Pumasok ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang nilalayon. Pumasok si Marco, at ang unang napansin niya ay hindi ang naglalakihang bintana na may tanawin ng buong siyudad, o ang nga mamahaling kasangkapan, kundi ang bango.
Isang halimuyak ng banilya at kakaibang bulaklak na tila nakakapit sa bawat sulok ng lugar, isang amoy na pag-ari ni Isabela. Sinubukan niyang ituon ang kanyang pansin sa trabaho, iginala ang kanyang mga mata sa sahig na gawa sa marmol hanggang sa makita ang basang bahagi malapit sa banyo. Dito po, ma'am, sabi niya, itinuturo ang pinakmumulan ng problema. Sumunod si Isabela, ang kanyang nga paang walang sapin ay tahimik na humahabang sa malamig na sahig. Habang si Marco ay abala sa paglalatak ng kanyang magamit, hindi maiwasan ni Isabela na pakmasdan siya. Pinanot niya ang paraan ng pagluhod nito, ang paguna ng tela ng kanyang uniforme sa kanyang malapat na likod, na nakpapakita ng hubog ng kanyang makalamnan. Pinanot niya ang kanyang braso, malalakas at may mga ugat na gumuguhit habang binubuksan niya ang kanyang toolbox. Mayroong isang bagay na primitibo at toto sa kanyang bawat kilos, isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Isabela sa kanyang mundo nga pulong sa boardroom at mga pekengngiti. Si Marco, sa kabilang banda, ay ramdam ang nga mata ni Isabela sa kanyang likuran. Bawat galaw niya ay tila pinapanod, sinusuri. Pinipilit niyang isipin na ito ay dahil lamang sa gusto nitong masigurado na maayos ang kanyang trabaho, ngunit may ibang sinasabi ang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Kailangan ko pong isara ang main valve, ma'am, sabi niya, hindi lumilingon. Nasaan po ba? Hayaan mo na, ako na, sagot ni Isabela, at naglakad siya patungo sa isang maliit na pinto sa ilalim ng lababo sa kusina. Pabalik niya, nadatnan niyang nakatingin sa kanya si Marco, isang tingin na mabilis nitong iniwas ng matama ang kanilang nga mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Nakpatuloy sa pagtatrabaho si Marco, at umupo si Isabela sa isang silya hindi kalayuan, nakukunwaring nagbabasa ng isang magasin. Ngunit ang kanyang mata ay palihim na sumusulyap sa ibabaw ng pahina. Pinapanot niya ang pawis na namumuo sa batok nito, ang paraan ng pakunot ng kanyang noo sa tuwing may mahirap siyang inaayos. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Isabela. Gusto mo ba ng tubig? Tanong niya. Tumingala si Marco, nagulat sa alok. Huwa na po, ma'am, nakakahiya. Ngumiti si Isabela. Huwa ka ng mahiya. At huwa mo na akong tawaging ma'am. Isabela na lang. Tumango lang si Marco, hindi alam ang sasabihin. Kumuha si Isabela ng isang baso ng malamig na tubig e iniabot ito sa kanya. Sa kanilang paabot, ang kanilang magaliri ay nakdikit sa loob lamang ng isang segundo, ngunit ang sandaling iyon ay sapat na. Naramdaman ni Marco ang lamig ng baso at ang init ng balat ni Isabela, isang kombinasyon na napadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Agad niyang hinila ang kanyang kamay at napasalamat. Habang guminom siya, umupo si Isabela sa sofa na nasa tapat niya. Itinukot niya ang isang binti sa ibabaw ngisa, isang kilos na naging dahilan upang bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang bestida, na nakpapakita ng kanyang maputi at makinis na hita. Hindi ito isang tahasang pangakit, ngunit ito ay isang paanyaya, isang pagsubok sa tubig. Taga rito ka lang ba sa Maynila? Tanong niya, sinisimulan ang isang pausap. Opo, Isabela, sagot ni Marco, maingat na binibikas ang kanyang pangalan. Sa may bandang tondo po. Napatuloy ang kanilang usapan, mga simpleng tanong at sagot, ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Isabela, nararamdaman ni Marco na unti-unti siyang hinihila palapit. Inaalis ang pader sa pagitan ng isang mayaman na ginang at isang hamak na tubero. Nang sa wakas ay natapos na ni Marco ang kanyang trabaho, tumayo siya upang likpitin ang kanyang nagamit. Ayos na po, sabi niya, pinupunasan ang kanyang kamay sa isang basahan. Wala na pong tagas, tumayo rin si Isabela at lumapit sa kanya upang tingnan. Habang siya ay umuyuko, ang kanyang roba ay bahagyang bumukas sa may dibdib, at sa isang iglap. Nasilayan ni Marco ang anino sa pagitan ng kanyang malulusok na dibdib. Mabilis siyang umiwas ng tingin, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Sa kanyang pagmamadali at pagkailang, aksidente niyang natabi ang isang balde na may kaunting tubig. Tumilapon ang tubig at nabasa ang satin na bestida ni Isabela, partikular sa bahagi ng kanyang hita. Naku, pasensya na po. Pasensya na, naalalang sabi ni Marco. Kinuha niya ang tuyong basahan at nang hindi nagisip, lumuhod at sinubukang punasan ang bestida ni Isabela. Ang magaspang na tilang basahan at ang kanyang kamay ay dumampi sa hita ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila tumigil. Ang tanging naririnig ay ang kanilang pahinga.
Naramdaman ni Marco ang init ng balat ni Isabela sa ilalim ng basang tela, ang lambot nito. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya si Isabela na nakatitig sa kanya, ang kanyang nga mata ay madilim at malalim, ang kanyang nga labi ay bahagyang nakaawang. Walang galit sa kanyang muha, walang inis, tanging isang bagay na hindi may paliwanag ni Marco, isang bagay na parehong nakakatakot at nakakaakit. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Muli siyang humingi ng paumanhin, ang kanyang nga salita ay nakandaw-tal-utal. Ngunit si Isabela ay hindi nagsalita. Tinitigan lamang niya siya bago isang napakaliit, halos hindi mahahalata, nangiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Umalis si Marco sa penthouse na iyon na tuliro, ang pakiramdam ng balat ni Isabela ay nakatatak pa rin sa kanyang palad. At naiwan si Isabela, maisa sa gitna ng kanyang marangyang sala, hinahaplos ang basang bahagi ng niyang bestida, at alam niya sa kanyang sarili na ang pagtagas na kailangan niyang ayusin ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa isang sirang tubo lamang. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatiling sariwa sa isipan ni Isabela. Ang bawat sulok ng kanyang penthouse ay tila nagpapaalala sa kanya kay Marco. Ang malamig na marmol na sahig kung saan ito lumuhod, ang kinangang bakal sa banyo na kanyang inayos, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng magaspang nitong pala sa kanyang balat. Ang katahimikan na dati niyang kasama ay naging isang kaaway na bumubulong ng pangalan ng binata. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa kanyang nga negosyo, sa mga libro, sa walang katapusang serye sa telebisyon, ngunit wala. May isang pangangati sa ilalim ng kanyang balat, isang pagkagutom na hindi kayang pawing ng mamahaling pagkainwala. Isang umaga, habang nagsesepilyo, tinitigan niya ang gripo sa kanyang banyo. Kumikinang ito, perpekto, gumagana ng walang anumang problema. Ngunit sa kanyang isipan, isang ideya ang nabuo, isang ideya na kasing delikado ang isang apoy na malapit sa gasgas. Kumuha siya nga asang maliit na plies mula sa toolbox ng kanyang asawa, at sa isang maingat ngunit tiyak na pagpihit, isang halos hindi mahahalatang ngunit tuloy-tuloy na pagtagas ang nagsimulang muli. Kinuha niya ang kanyang telepono, at sa pagkakataong ito, nang tawagan niya ang kumpanya, mayroon siyang isang partikular na hiling. Gusto kong ipadala ninyo ulit yung huling nag-ayos dito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Si Marco. Marco ang pangalan niya. Pamilyar na kasi siya sa sistema ng tubo dito. Isang kasinungalingan iyon, ngunit lumabas ito sa kanyang bibig ng napakadali, na parabang matagal na niya itong sinasanay. Dumating si Marco nung Sabado ng umaga. Ang sikat na araw ay pumapasok sa malalaking bintana, na nagbibigay buhay sa buong lugar. Ibang-iba ito sa madilim at apurahang tagpuan nila noon. Nang buksan ni Isabela ang pinto, hindi na ang pulang bestidang pantulo ang suot niya. Sa halip, nakasuot siya ng isang pares ng itim na yoga pants na hapit sa kanyang katawan at isang sports bra na kulay abo. Ang kanyang buho ay nakatali sa isang magulo ngunit magandang bun, at may manipis na layang pawis sa kanyang balat, na parabang naabala siya sa gitna ng kanyang ehersisyo. Sa sahig, nakalata ang isang yoga mat. Marco, pasensya na kung naabala kita sa araw ng iyong pahinga, sabi niya. Ang kanyang pahinga ay bahagyang mabilis. Bigla na lang kasing tumulo ang gripo sa guest bathroom. Ang mga mata ni Marco ay mabilis na napalipat mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang katawan, at pabalik sa kanyang nga mata. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkamangha. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang eleganteng ngunit malungkot na ginang noong gabi. Ang babaeng ito ay puno ng enerhiya, ng buhay. Bawat kurba ang kanyang katawan ay nagsisigaan ng lakas at disiplina. Walang problema, ma'am. Isabela, pagtatamon niya sa kanyang sarili, trabaho ko po ito. Pinapasok siya ni Isabela, at habang naglalakad siya patungo sa banyo nga bisita, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat paugoy ng balakang nito sa kanyang harapan. Isang bagay sa loob niya ang nainit. Habang inaayos ni Marco ang gripo, nasa totoo lang ay kailangan lang isang maliit na higpit, nanatili si Isabela sa may pintuan, nag-inat-inat, nakukunwaring tinatapos ang kanyang naudlot na yoga. Ngunit ang kanyang makilos ay kalkulado. Bawat pagunat ng kanyang braso ay nagpapatingkat sa kanyang dibdib. Bawat paguko ay nagbibigay diin sa hugis ng kanyang likuran. Alam niyang pinapanot siya ni Marco sa pamamagitan ng salamin sa ibabaw ng lababo, at nagbibigay ito sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan.
So, ito lang ba talaga ang trabaho mo, Marco? Tanong niya, binabasa ang katahimikan. Ang paayos ng mga sirang bagay, tumingin si Marco sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa ngayon po, kailangang tumulong sa pamilya. Pero may iba ka bang pangarap? Pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng interes. Hindi naman siguro habang buhay ay gusto mong maging tubero, di ba? Natigilan si Marco. Walang sinuman, lalo na ang isang tulad ni Isabela, ang nagtanong sa kanya niyon. Para sa kanyang mga kliyente, siya ay isang pares lamang ng kamay na naayos ng kanilang nga problema. Ngunit si Isabela, tinitingnan siya nito na parabang siya ay isang tao, na may mga pangarap at hinaharap. Gusto ko po sanang maging engineer balang araw, mahina niyang sagot, pero malayo pa po iyon. Lumapit si Isabela at sumandal sa hambang ngang pinto, pinakrus ang kanyang nga braso sa ilalim ng kanyang dibdib. Bakit malayo? Kaya mo yan, mukha ka namang matalino. Ang maasalita niya ay simple, ngunit para kay Marco, ang maito ay may bigat. Pinaramdam nito sa kanya na siya ay espesyal, na may nakikita ito sa kanya na hindi nakikita ng iba. At habang sila ay nag-usap, unti-anting nalulusaw ang nga pader sa pagitan nila. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang makapatid, sa kanyang inang may sakit. At si Isabela naman, sa unang pagkakataon, ay nagbahagi ng isang piraso ng kanyang sarili. Alam mo, minsan nainggit ako sayo, sabi niya, ang kanyang tingin ay lumayo, nakatuon sa bintana. Mayroon kang pamilyang pinagsisikapan. Mayroon kang malinaw na layunin. Ako, napapaligiran akong magagandang bagay, pero minsan, pakiramdam ko ay wala akong anuman. Ramdam ni Marco ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa ilalim ng matapang at magandang panlabas, mayroong isang babaeng uhaw sa koneksyon. Ang amoy ng kanyang pawis ay humalo sa hangin, isang amoy na panlalaki at totoo. Para kay Isabela, ito ay mas nakakahumaling kaysa sa alinmang mamahaling pabango. Ang kanyang nga mata ay hindi nasam nga sirang gripo na katingin, kundi sa mga labi ni Marco habang ito ay nagsasalita, sa paraan ng paggalaw nito. Naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng nga labing iyon sa kanya. Sa huli, natapos ni Marco ang trabaho. Ayos na, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malalim, mas magaspang kaysa kanina. Habang nililipit niya ang kanyang magamit, tumayo si Isabela mula sa pakakasandal. Salamat ulit, Marco, sabi niya. Naglakad si patungo sa kusina at bumalik na may dalang sobra. Iniabot niya ito kay Marco, at sa pagkakataong ito, sinadya niyang hawakan ang kanyang kamay ng mas matagal. Ang nga daliri niya ay nanatili sa ibabaw ngang sa kanya, mainit at malambot laban sa magaspang niyang balat. Naktama ang kanilang mata, at sa pagkakataong iyon, walang salitang namagitan. Tanging ang paunawa. Ang pangakit na hindi may paliwanag. Binitiwan niya ang kanyang kamay, ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Umalis si Marco na may dalang bayat para sa isang trabahong halos hindi naman kailangan, at isang alaala ngang isang babaeng nakasuot ng damit pang ehersisyo na naparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Habang pinapanood siya ni Isabela na maklakad palayo mula sa kanyang bintana, alam niyang ang maliit na patagas na kanyang nilikha ay simula pa lamang ng isang baha na hindi na niya kayang kontrolin. Ang pagkakataon, na minsan ay kailangang likhayin, ay minsan ding dumarating ng hindi inaasahan, na parabang isang bagyo na bigla na lamang namumuo sa isang kalmadong hapon. Gabi na naman, at si Isabela ay naghihintay. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Marco, isang linggo ng pag-isip kung tatawa ba siyang muli, kung gagawa ba siya ng isa pang dahilan. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang hinihintay. Si Richardo, ang kanyang asawa, ay nakatakdang umuwi. Inihanda niya ang lahat, isang masarap na hapunan, isang boteng ng pinakamahal na alak, at ang kanyang sarili, na binihisan niya ng isang eleganteng damit na sutla. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang langit sa labas ay nagsimulang madilim, hindi dahil sa paglubo ng araw, kundi dahil sa mabibigat at itim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, na hinahampas ang mga bintana ng kanyang penthouse. At kasabay ng unang patak ng malakas na ulan, tumuno ang kanyang telepono. Hindi ako makakawi, sabi ng boses ni Ricardo sa kabilang linya, walang bahid ng panghihinayang. Kinansela ang lahat ng flight dahil sa bagyo. Baka bukas na? Hindi na hinintay ni Isabela ang iba pa niyang sasabihin. Ibinaba niya ang tawa,
Tinitigan niya ang perpektong inihandang hapunan para sa dalawa, at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Isa na namang gabi ngang paisa. Habang siya ay nakatayo roon, sa gitna ng kanyang malawak na sala, isang malakas na kulo ang yumani sa buong gusali, at kasunod nito. Ang dilim. Nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag na natira ay ang nakmumula sa makidlat na gumuguhit sa kalangitan, na lumilihan na mga nakatakot na anino sa loob ng kanyang tahanan. Napasigaw si Isabela. Ang emergency generator ay dapat na umandar, ngunit walang nangyari. Bigla, ang kanyang marangyang penthouse ay naging isang madilim at nakakatakot na kulungan. Ang takot na kanyang naramdaman ay hindi lamang dahil sa dilim. Ito ay ang takot sa pag-isa, na pinalalangang rumaragasang bagyo sa labas. Kinapa niya ang kanyang telepono, ang kanyang nga daliri ay nanginginig. Hindi ang security ang gusali ang kanyang tinawagan, hindi rin ang kanyang kaibigan na abala sa kani-kanilang buhay. Isang numero lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang numero sa resibo na itinago niya mula sa huling paayos. Na-ring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Sabi ng isang pamilya na boses. Marco, bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig, kailangan kong tulong mo, nawalan ng kuryente at natatakot ako. Dumating si Marco na basang-basa, ang kanyang damit ay tumutulo sa sahi. May dala siyang malaking flashlight, at ang liwanag nito ay agad na hinanap ang mukha ni Isabela sa dilim. Para siyang isang bayani mula sa isang pelikula, isang tagapagligtas. Pasensya na kung naabala kita, sabi ni Isabela. Hindi ko alam kung sino ang tatawagan ko. Ayos lang po, sagot ni Marco. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng kapanatagan kay Isabela. Mabilis niyang natakpuan ang problema sa breaker ng generator. Isang simpleng pag-ayos lang, at sa isang iglap, ang mga ilaw ay muling nagliwanag, bagaman bahagyang kumikindap dahil sa lakas ng bagyo. Nang matapos siya, ang ulan sa labas ay mas lalo pang lumakas. Ang hangin ay humuhuni na parang isang halima. Salamat, Marco. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, taos-pusong sabi ni Isabela. Alis na sana si Marco, ngunit pinigilan siya ni Isabela. Huwag ka munang umalis, sabi niya, ang kanyang nga mata ay nakmamakaawa. Tingnan mo ang panahon. Masyadong delikado, dito ka na muna makpalipas ng sama ng panahon. Please. Naalinlangan si Marco. Alam niyang mali na manatili pa siya ron. Ngunit nang marinig niya ang isa pang malakas na kulo at makita ang takot sa mga mata ni Isabela, tumango siya. Pinaupo niya si Marco sa sofa. Nag-alok siyang kape, ngunit umiling ito. Sa halip, kumuha si Isabela ng butang alak na para sana kay Ricardo at 2 kopita. Para hindi tayo ginawin, sabi niya, pilit na ngumingiti. Umupo siya sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman nila ang init ng isa't-isa. Sa una, tahimik lang sila, nakikinig sa baksak ng ulan. Ngunit ang alak, kasama ang emosyon ng gabi, ay unti-unting nabukas sa kanila. At doon, sa gitna ng bagyo, nagsimulang makwento si Isabela. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kasal, sa kanyang asawang laging wala, sa pakiramdam na isa lamang siyang palamuti sa bahay na ito. Ang kanyang masalita ay puno ng sakit, ng mga taon ng kalungkutan na kinimkim niya. May asawa ako, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kalungkot at nagisa. At sa huli, hindi na niya napigilan ang naluha. Umiyak siya, hindi isang mahinhing pag-iyak, kundi isang hagulgol na nakmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tuno ng pusong matagal ng basak. Walang nagawa si Marco kundi ang umupo ron, hindi alam ang gagawin. Ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng awa, ng isang di may paliwanag na pagnanasang protektahan siya. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang braso sa balikat nito. Tahan na, mahina niyang sabi. Sumandal si Isabela sa kanya, isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib nito, hinahayang mabasang ang kanyang nga luha ang damit nito. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, malakas at matatak. Naramdaman niya ang lakas sa mabisik nito na nakapalibot na ngayon sa kanya. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang huminahon na si Isabela, dahan-dahan siyang lumayo, ngunit hindi binitiwan ni Marco ang kanyang pakakahawa. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at pinunasan ang kanyang galuha gamit ang kanyang gahinalaki. Ang kanilang gamuha ay makalapit na ngayon,
Ang kanilang hininga ay nagahalo sa hangin. Ang kanilang mga mata ay natapo, at sa mga matang iyon, nakita nila ang parehong bagay. Isang matinding pangungulila, isang hindi mapigilang pang-akit, at doon, hinalikan siya ni Marco. Isang halik na naksimula ng marahan, malat dahil sa kanyang makluha, ngunit mabilis na naging mapuso at desperado. Isang paangkin, isang paksuko. Gumanti si Isabela ang halik na may parehong tindi, ang kanyang makamay ay gumapang sa batok nito, hinahapit siya palapit. Ito ang pagpapakawalan ng lahat ng tensyon, ng lahat ng pagnanasang kanilang pinigilan. Huminto sila, parehong humihingal, ang kanilang ngano ay makadikit. Isabela, hindi ito tama. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit tinitigan siya ni Isabela, ang kanyang nga mata ay naniningas sa dilim. Hinawakan niya ang mukha nito. Hayaan mo na lang muna, Marco, ang kanyang sagot, isang pakiusap, isang utos, kahit ngayon lang. At hinila niya itong muli para sa isang halik. Ang sumunod na nangyari ay isang kaguluhan ng madamdamin at pagnanasa. Ang damit ni Isabela ay nahulog sa sahig, na sinundan ng basang damit ni Marco. Sa ibabaw ngang mahaling sofa, sa gitna ngang bagyong nagwawala sa labas, dalawang katawan ang naging isa. Ito ay mabilis, marahas, at puno ang isang desperadong pangangailangan. Hindi ito pag-ibig, kundi isang pagtakas, isang paraan upang makalimot, kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Ang tuno ngang kanilang paisa ay humalo sa ugong ngang hangin at sa patak ngang ulan, isang lihim na itatago ngabing iyon makpakailanman. Kinabukasan, ang bagyo ay lumipas na. Ang sumalubong kay Isabela ay isang maaliwalas na umaga. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa kanyang bintana na parabang walang nangyari, na parabang hindi nito nasaksihan ang kaguluhang naganap sa loob ng mga pader na iyon. Nagising siyang mag-isa sa kanyang kama, kahit na ang huling naalala niya ay ang init ng katawan ni Marco sa tabi niya sa sofa. Marahil ay umalis ito bago pa man sumikat ang araw, isang multo na naglaho sa pagdating ng liwanag. Bumangon siya, ang bawat galaw ay mabigat, ang bawat pahinga ay may kasamang kirot ng pagsisisi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, at ang babaeng nakita niya ay hindi niya kilala. Mayroong isang bagong kinang sa kanyang mamata, ngunit mayroon ding isang bagong anino ngang kadiliman. Ang alaalaeng gabi ay bumalik sa kanya ng buo, ang pakiramdam ng kamay ni Marco sa kanyang balat, ang lasain kanyang ngahalik, ang ngaungol na kumawala sa kanilang gabibig. Isang bahagi niya ang nasuklam sa sarili, sa kahinaan na kanyang ipinakita. Ngunit may isang bahagi, isang mas makapangyarihan at tapat na bahagi, ang nangangalit sa isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na siya ay buhay. Si Marco naman ay naglakad pawi sa mga basang kalsada ng Maynila habang ang siyudad ay unti-unting nagigising. Ang bawat hakbang ay malayo sa penthouse, ngunit ang bawat pag-isip ay pabalik doon. Ang amoy ni Isabela ay tila nakakapit pa rin sa kanyang damit, sa kanyang balat. Ang kanyang isipan ay isang magulong pinahaluan ng pakalito, takot, at isang di may paliwanag na kagalakan. Ano ang nagawa niya? Sinira niya ang isang sagradong panata, pumasok siya sa isang mundo na hindi para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, mayroong isang bagay na naalap, ang alaala ng paraan ng patingin sa kanya ni Isabela, na parabang siya ang tanging lalaki sa mundo. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan, na parabang ito ay isang panalangin. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ang amoy nga sinaing at ng matanong nga niyang ina. Ngumiti lang siya at sinabing mayroon siyang emergency repair. Ngunit habang siya ay nakahiga sa kanyang maliit na silid, nakatiti sa kisame, alam niyang ang pinakamalaking pinsala ay hindi na kayang ayusin ng kahit anong gamit. Sa masumunod na araw, isang hindi nakikitang pada ang itinayo sa pagitan nila. Tinawagan ni Isabela si Marco kinabukasan, gamit ang dahilan na gusto niyang mapasalamat muli. Ngunit nang makita ni Marco ang pangalan ni Isabela sa kanyang telepono, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang maring ito hanggang sa mamatay. Paulit-ulit niya itong ginawa. Bawat tawa ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Mali ito, sabi niya sa sarili, isang pagkakamali lang iyon. Dalain alak at eng bagyo. Hindi na dapat maulit. Ngunit sa gabi, sa dilim ng kanyang silid, ang kanyang katawan ay naghahanap ng init na naramdaman nito, ang kanyang isipan ay bumabalik sa masandaling iyon. Para kay Isabela,
Ang bawat hindi sinasagot na tawa ay isang sampal. Ang panyanasa na kanyang naramdaman ay dahan-dahang nahaluan ng inis at pagkadismaya. Ganun na lang ba iyon para sa kanya? Isang gabi nga hinaan. Ang kanyang asawang si Ricardo ay umuwi kinabukasan, dala ang nga mamahaling regalo bilang paumanhin. Hinalikan siya nito sa pisngi, isang halik na malami at walang buhay. At nang gabing iyon, nang angkinin siyang kanyang asawa sa kanilang kama, ipinikit ni Isabela ang kanyang mamata at hiniling na sana ay ibang lalaki ang kanyang kayakap. Ang paghahambing ay malupit. Ang maingat at halos mekanikal na paggalaw ni Ricardo ay isang insulto kumpara sa mapuso at halos marahas na pagnanasa ni Marco. Doon niya napagtanto na hindi na siya makukuntento sa dati. Nakatikim siya ngang isang bagay na bawal, at nayon ay hinahanap-hanap na niya ito. Hindi na niya kayang tiisin ang pananahimik. Isang hapon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Nakmaneho siya papunta sa opisina ng kumpanya ng patutuburo kung saan nagtatrabaho si Marco. Ito ay isang maliit at magulong lugar sa isang industriyal na bahagi ng lungsod, malayo sa kanyang malinis at naka-aircon na mundo. Pumasok siya, at lahat ng mamata ay napunta sa kanya. Isang babaeng nakaswat ng mamahaling damit at salaming pang-araw sa gitna ng mga tubero at mga piyesa ng bakal. Nandiyan ba si Marco? Tanong niya sa babaeng nasa reception, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nakita siya ni Marco mula sa malayo, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at paalala. Isabela? Anong ginagawa mo dito? Pabulong niyang tanong. Gumawa si Isabela ng isang dahilan tungkol sa pagbabayad ng bill, kahit na alam nilang pareho na iyon ay isang kasinungalingan. Pwede ba tayong mausap? Sabi niya, ang kanyang nga mata ay nakikiusap, sa isang lugar na pribado. Naalangan man, dinala siya ni Marco sa likod, sa isang malawak ngunit madilim na bodega na puno nga tubo, tangke, at mga kahon ng kung ano-ano. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at grasa. Nang masigurado nilang walang ibang tao, hinarap niya ito. Bakit hindi mo sinasagot ang matawa ko? Tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay may bahid ng panunumbat. Isabela, hindi na dapat natin ito ituloy, sagot ni Marco, umiwas ng tingin. Mali ang ginawa natin. May asawa ka. Alam ko, sabi ni Isabela, lumalapit sa kanya. Pero hindi ko mapigilan, hindi kita maalis sa isip ko. Kailangan nating itigil ito, giit ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay humihina. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito. Sa sandaling makdikit ang kanilang magabalat, ang lahat ng kanilang pabipigil ay gumuho. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila noong unang gabi ay naroon pa rin, mas malakas, mas mapanganib. Naktama ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, ang lahat ng dahilan at paalinlangan ay naglaho. Walang salitang namagitan. Itinula siya ni Marco sa pada, sa pagitan ng mga estante ng bakal. Ang kanyang halik ay hindi na malambing o naalangan. Ito ay gutom, marahas, at puno ang galit sa sarili at nang hindi mapigilang pagnanasa. Isang halik na nagsasabing ayoko nito ngunit ang kanyang katawan ay sumisigaw ng gusto ko pa. Itinaas ni Isabela ang kanyang mabinti at ipinulupot sa baywang nito, isinusuko ang sarili sa kaguluhan. Doon, sa gitna ng alikabok at dilim ng bodega, sa ibabaw ng karton, muli silang naging isa. Ito ay mas mabilis, mas tahimik, at mas desperado kaysa sa una. Walang romansa, walang lambing. Tanging ang paagawan ng hininga, ang pagdikit ng mabalat, at ang pagpapakawala sa isang pagnanasang mas malakas pa kaysa sa kanilang konsensya. Nang sila ay matapos, humiwalay sila sa isa't isa, parehong hinihingal, ang kanilang nga damit ay guso. Tinitigan nila ang isa't isa, at sa kanilang nga mata, nakita nila ang katotohanan. Hindi na ito isang pagkakamali. Hindi na ito isang bagay na dala ng bagyo. Ito na ang simula ng kanilang pagkahulo, at pareho silang walang magawa kundi ang mapadala sa agos. Pagkatapos ng marahas na takpuan sa bodega, ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Wala ng paaalinlangan, wala ng pagpipigil. Ang tanong ay hindi na kung, kundi kailan at saan. Ang takot ay naroon pa rin, isang aninong laging nakabuntot, ngunit ito ngayon ay nahaluan ng isang nakakalasing na pakiramdam ng panganib at pagsasabwatan. Sila ay naging dalawang magnanakaw,
na ninanakaw ang nga sandali mula sa oras na lumiliha ng isang sikretong mundo sa loob ng mga mundo na kanilang ginagalawan. Si Isabela ang naging arkitektong mundong ito. Ang kanyang buhay na dati ay puno ng pagkainip ay nakaroon ng biglaang layunin. Ang bawat araw ay isang hamon sa paghahanap ng pagkakataon, isang laro ng paglikha ng kasinungalingan. Isang meeting na hindi naman toto, isang biglaang shopping trip, isang hapon sa spa. Ang kanyang telepono ay naging isang sisidlan ng lihim, puno nga mensaheng may kodigo na sila lang ang nakakaintindi. Si Marco, sa kabilang banda, ay naging isang masunuring disipulo. Hihintayin niya ang kanyang tawag, handang iwanan ang lahat para sa ilang oras na makasama siya. Ngunit alam ni Isabela na ang ninanakaw na sandali sa malugar na pampubliko, ang mabilis na takbuhan sa likod ng kanyang kotse, ay hindi sapat, mapanganib at hindi nakakabuso. Kailangan nila ng isang lugar na kanila lamang. Kaya, gamit ang kanyang pera at talino, gumawa siya ng isang matapang na hakbang. Umupa siya ng isang maliit na apartment sa isang hindi gaanong kilalang gusali sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, isang lugar na walang koneksyon sa kanyang totoong buhay. Ang apartment ay simple ngunit moderno, may sapat na espasyo para sa dalawa. Hindi niya ito nilagyan ng maraming gamit. Tanging isang malaking kama na may puting kumot, isang maliit na mesa at dalawang silya. Hindi ito isang tahanan, ito ay isang santuaryo. Isang entablado para sa kanilang pag-ibigan. Ito ang magiging kanlungan nila mula sa mapanuring matang ang mundo. Sa unang pagkakataon na ipinakita niya ito kay Marco, hindi makapaniwala ang binata. Para sa atin ito, tanong niya. Ang kanyang mata ay naglilibot sa paligid. Tumango si Isabela, at sa ngiti niya, mayroong isang bahid ng tagumpay at kalungkutan. Lumikha siya ng isang perpektong lugar para sa kanilang kasalanan. Isang hapon, habang ang kanyang asawa ay nasa isang business trip sa Cebu, ipinatawag niya si Marco sa kanilang sikretong pugad. Nauna siyang dumating, dala ang isang maliit na bag, inihanda niya ang silid. Nagsindi siya ng ilang kandila na may amoy ng sandalwood, pinatay ang malalakas na ilaw, at nagpatutok ng mahinang musika. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo. Nang lumabas siya, ang suot na lamang niya ay isang piraso ng itim na lasa. Isang kaswatan na mas marami pang itinatago kaysa sa inilalantad, isang masalimot na sapot ng pagnanasa. Humiga siya sa kama at naghintay. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng mas mabilis. Pumasok si Marco, at nang makita siya nito na nakahigaron, sa gitna ng malambot na liwanag ng kandila, natigilan ito. Ang hininga niya ay tila nanakaw. Hindi ito ang ginang na puno ang problema o ang babaeng desperada. Ito ay isang diyosa. Isang tukso na nakatawang tao. At siya ay naghihintay para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, na parabang natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang na maglalaho kapag siya ay kumilos. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang mukha. Isabela, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pakamangha. Sa pagkakataong ito, walang pagmamadali. Ang kanilang pag-isa ay hindi na isang marahas na papapakawalan ng pagnanasa, kundi isang mabagal at maingat na paglalakbay. Hinubat ni Marco ang kanyang damit, at sa bawat pirasong nahuhulo sa sahig, tila ba hinuhubat din niya ang kanyang pagkatao bilang isang hamak na tubro. Sa kama na iyon, sila ay pantay. Sila ay isang lalaki at isang babae lamang. Hinaplos ang kanyang mga daliring may kalyo ang manipis na itim na lasa, sinusundan ang mga disenyo nito sa kanyang balat. Ginalugat niya ang bawat pulgadang kanyang katawan, mula sa kanyang balikat, pababa sa kanyang dibdib, na puno at bilog sa ilalim ng tela. Ang kanyang mga labi ay sumunod, mainit at basa, na naiwan ang landas ng apoy. Napapikit si Isabela, isinusuko ang sarili sa bawat haplos, sa bawat halik. Ito ang uri ng atensyon na matagal na niyang hinahanap-hanap, isang pagsamba sa kanyang pakababae. Nang sa wakas ay alisin niya ang huling harang sa pagitan nila, isang daing ng kasiyahan ang kumawala sa kanya. Ang kanilang mga katawan ay nakadikit, balat sa balat, isang perpektong paisa. Ang kanilang paggalaw ay mabagal, naalangan sa simula, na parabang muli nilang pinaaralan ang isa't isa. Ngunit habang tumatagal, ang kanilang ritmo ay bumibilis. Ang kanilang nga pahinga ay nagsasama, at ang nga tunog ng kanilang pagmamahalan ay pumupuno sa silid. Sa gitna ng kanilang paisa,
yumakap si Isabela ng mahigpit. Marco, sabihin mo. Utal niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi and damdamin. Sabihin mong ako ang gusto mo. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mamata ay madilim sa pagnanasa. Isabela, sagot niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng paksinta. Akin ka, ang bango mo. Ang masalitang iyon ay sapat na. Itinulat nito si Isabela sa bingit ng kasiyahan. At sabay silang nahulo sa isang alon ng purong kaligayahan. Pagkatapos, habang sila ay nakahiga, makayakap at balot ng kumot, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa labas, ang buhay ay nakpapatuloy. Ngunit sa loob ngang apat na sulok ngang silit na iyon, ang oras ay tumigil. Dito, wala si Ricardo, walang pamilyang kailangang alalahanin. Dito, sila lang. Hinaplos ni Marco ang kurba ng kanyang balakang, ang kanyang kamay ay naglalakbay pababa sa kanyang malambot na hita. Manatili tayo dito magpakailanman, bulong niya, kahit alam nilang pareho na iyon ay imposible. Ngumiti si Isabela, isang ngiting malungkot. Alam niya na ang paraisong ito ay may hangganan. Pagkatapos ng ilang oras, kailangan nilang bumangon, magbihis, at iwanan ang santuaryong ito. Maghihiwalay sila ng landas sa labas ng gusali, babalik sa kanilang mga totoong buhay na parabang walang nangyari. Ngunit habang sila ay nakahiga roon, sa init ng kanilang mga katawan, pinili nilang kalimutan muna ang katotohanan. Pinili nilang maniwala na ang sikretong apartment na iyon, at ang paibig na ipinababawal sa loob nito, ang tanging bagay na totoo sa mundo. Ang kanilang sikretong takpuan ay naging isang ritual, isang adiksyon na pareho nilang hindi kayang iwasan. Ang maliit na apartment ay naging kanilang simbahan, kung saan ang kanilang makasalanan ay hindi hinuhusgahan, kundi ipinadiriwang. Sa loob ng dingding na iyon, ang oras ay tila tumitigil, at ang mundo sa labas, kasama ang lahat ng komplikasyon nito, ay naglalaho. Para kay Marco, ang sandaling iyon ay isang pagtakas mula sa kahirapan, isang sulyap sa isang buhay na puno ng karangyaan at kagandahan. Para kay Isabela, ito ay isang pagtakas mula sa pagkainip, isang paalala na sa ilalim ng kanyang perpektong buhay, mayroon pa ring pusong marunong tumibo ng mabilis. Ngunit ang malihim, gaano man kaingat na itinago, ay may sariling paraan ng pagpaparamdam. At ang perpektong bulan na kanilang nilikha ay malapit ng tamaan ng isang matulis na karayom ng katotohanan. Nagsimula ito sa isang hindi inaasahang pauwi ni Ricardo. Walang pasabi, walang tawa, isang hapon, habang si Isabela ay kalalabas lang ng shower, sariwa pa mula sa isang takpuan nila ni Marco, bumukas ang pinto ng kanilang penthouse at pumasok ang kanyang asawa. Ang ngiti ni Isabela ay nanigas, ang halimuyak ng mamahaling sabon ay hindi kayang itago ang kakaibang kabel sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Ricardo, ngunit ang yakap nito ay tila isang pagsusuri. Ang mga mata nito, nasanay sa pagtingin sa mga numero at kontrata, ay tiningnan siya ng may kakaibang intensidad. May nakbago sa'yo, sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang pahayag, mas namumula ka ngayon. Tumawa si Isabela, isang tawang pilit, pagod lang siguro sa trabaho. Ngunit alam ni Ricardo na hindi iyon ang dahilan. Sa masumunod na araw, ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, isang tahimik na bantay sa kanyang bawat kilos. Ang bawat tawa sa telepono, ang bawat paalis sa bahay, ay tila may kasamang hindi nakikitang tandaan tanong. Ang lamat ay lalo pang lumaki dahil sa isang bagay na kasing simple ng isang regalo. Sa mundo ni Isabela, ang pagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga bagay. Isang araw, binigyan niya si Marco ng isang mamahaling relo. Para sa kanya, ito ay isang maliit na bagay lamang, isang paraan ng pasasalamat, ng pagpapakita ng paalaga. Ngunit para kay Marco, ang bigat ng relo sa kanyang pulso ay kasing bigat ng isang kadena. Tinitigan niya ito, ang kumikinang na metal, at nakita niya ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang magabuhay. Isabela, hindi ko ito matatanggap, sabi niya nang sila ay nasa kanilang sikretong apartment. Bakit hindi? Natatakang tanong ni Isabela. Regalo ko yan sa iyo. Masyadong mahal. At hindi ko kailangan. Ang hindi niya masabi ay ang regalong iyon ay isang paalala. Isang paalala na si Isabela ang may kapangyarihan, na siya ang nagbibigay. Nasa huli, siya ay isang tubero lamang na pinupulot ng isang mayamang ginang. Ang pagtanggi ni Marco ay ikinasakit ng damdamin ni Isabela.
Hindi niya maintindihan. Gusto lang kitang pasayahin, Marco. Hindi mo kailangang bilhin ang kaligayahan ko, Isabela, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. Dahil sa insidenteng iyon, isang bagong pinto ngang hindi pa kakaunawaan ang nabuksan. Si Marco, sa kanyang kabataan at idealismo, ay nasimulang mahulo ng tuluyan kay Isabela. Para sa kanya, ang kanilang relasyon ay higit pa sa pagnanasa. Sa kanilang apartment, nakikita niya ang isang kinabukasan. Paano kaya kung palagi na lang tayong ganito? Minsan niyang naitanong habang sila ay makayakap pagkatapos ng kanilang pag-isa. Ang tanong na iyon ay nadulot ng takot kay Isabela. Ang ideya ng palagi ay isang bagay na hindi niya kayang harapin. Si Marco ay ang kanyang ipinagbabawal na kasiyahan, ang kanyang pagtakas, hindi ang kanyang destinasyon. Ang pag-iisip na iwanan ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon sa lipunan, para sa isang relasyon na walang kasiguraduhan ay isang bangungot. Kaya sa tuwing binubuksan ni Marco ang usapin tungkol sa kanilang relasyon, iniiwasan niya ito, binabago ang usapan, o tinatawa na lamang. At bawat paiwas niya ay isang maliit na patak ng lason sa puso ni Marco. Ang lahat ng hindi pinausapan ay sumabog isang gabi sa kanilang santuaryo. Sinubukan na namang pausapan ni Marco ang tungkol sa kanila. Ano ba talaga ako sayo, Isabela? Tanong niya, ang kanyang boses ay seryoso. Isa lang ba akong laruan? Isang taong tinatawagan mo lang kapag wala ang asawa mo o kapag malungkot ka? Nasaktan si Isabela sa kanyang masalita. Paano mo nasasabihan? Ganti niya, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi mo ba nakikita kung gaano kalaki ang isinusugal ko para dito? Iyon na nga, Isabela. Palagi na lang tungkol sa kung ano ang mawawala sa iyo. Naisip mo ba ako? Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Sigaw ni Marco, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Binibigyan mo ako ng mamahaling regalo na parabang binibili mo ang katawan ko, ang oras ko, para maramdaman mong mas mabuti ka sa sarili mo? Para mabawasan ang pagkakasala mo sa pagbili sa isang hamak na katulad ko? Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Isabela. Ang kanyang takot ay naging galit. Wala kang karapatang sabihin yan. May ideya ka ba kung anong mangyayari sa akin kapag nalaman ito ni Ricardo? Mawawala sa akin ang lahat. Ang buhay ko. Habang ikaw, ano? Babalik ka lang sa paayos ng matubo. Sa isang iglap, ang kanilang sikretong paraiso ay naging isang larangan ng digmaan. Ang kanilang nga pinakamalalim na takot ay lumabas na. Ang takot ni Marco na maging isang bayaran lamang. Ang takot ni Isabela na mawala ang kanyang ginintuang hawla. Ang away ay naiwan sa kanila ang isang masakit na katahimikan. Ang init ng kanilang pagnanasa ay napalitan ng lamig ng katotohanan. Ang away na iyon ang unang malaking lamat sa pundasyon ng kanilang relasyon, hindi nila ito inayos. Sa halip, tinabunan na lamang nila ito ng isa pang marahas na pag-isa, isang pag-isa na mas puno ng galit at pagnanais na magmay-ari kaysa sa lambing. Ngunit pagkatapos nun, may nagbago na. Nang umalis sila sa apartment ng gabing iyon, hindi na makahawa ang kanilang nga kamay. Mayroon ng isang distansya sa pagitan nila, isang puwang na pinuno ng nga salitang hindi na nila mababawi. Ang kanilang perpektong sikreto ay nasimula ng makalamat. Ang lamat na nabuo sa kanilang relasyon ay hindi na kailanman nagilom. Sa halip, ito ay naksanga-sanga na parang isang basa sa salamin na lumilihang isang pangit na larawan na dati ay maganda. Ang kanilang magatakpuan ay napatuloy, marahil ay mas madalas pa kaysa dati, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nabago. Ang lambing ay napalitan ng isang desperadong pakapit. Ang pagnanasa ay nahaluan ng takot. Si Isabela, na natakot sa posibilidad na mawala sa kanya ang tanging bagay na napapadama sa kanya na siya ay buhay, ay nasimulang mabago mula sa isang mapamahal na may bahay sa isang mapaangking bantay. Ang kanyang paibig, kung matatawa man itong paibig, ay naging isang lason na dahan-dahan niyang ipinapainom kay Marco. Ang tunay na mukhang kanyang selos ay lumitaw isang hapon. Nakmamaneho si Isabela sa isang kalyang hindi pamilyar sa kanya, nahahanap ng isang shortcut, nang sa isang iglap, nakita niya si Marco. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, malapit sa isang tindahan, at kausap ang isang babay. Isang batang babay, marahil ay kaedad lamang ni Marco, na may simpleng ganda at isang ngiti na abot tenga. Sila ay naktatawanan.
At sa paraan ng pagtingin ng babae kay Marco, kitang-kita ang pahanga. Walang malis niya sa eksena, isang ordinaryong pausap lamang sa pagitan ng dalawang makakilala. Ngunit sa mata ni Isabela, ito ay isang pagtataksil. Nakita niya ang kanilang pagkakatulad, ang kanilang paari sa isang mundo na hindi kailanman magiging kanya. Ang babaeng iyon ay maaring ipakilala ni Marco sa kanyang pamilya, maaring isama sa isang simpleng kainan sa karinderya. Samantalang siya, si Isabela, ay isang multo lamang na nabubuhay sa dilim ng isang inupahang apartment. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang makamay ay humigpit sa manibela, at ang kanyang malabi ay naging isang manipis na linya. Hindi niya ito hinarap. Sa halip, pinaanda niya ang kanyang kotse at umalis, dala ang isang bagong lason sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sa kanilang santuaryo, ang hangin ay mabigat. Sino ang kasama mo kaninang hapon? Tanong niya habang si Marco ay nahuhubad ng damit. Ang tanong ay ibinato niya na parang isang bato, malamig at matigas. Natigilan si Marco. Sino? Saan? Sa may kanto. Isang babae. Mukhang masaya kayo, naintindihan ni Marco. Ah, si Ana. Kapitbahay namin. Natanong lang tungkol sa nanay ko. Talaga? Sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Parang higit pa sa isang simpleng tanong. Isabela, ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko lang yon. Ngunit hindi nakinig si Isabela sa kanyang mapaliwanag. Sa kanyang isipan, ang bawat babaeng lumalapit kay Marco ay isang banta. Ang kanyang takot ay ginawa siyang bula sa katotohanan. Ang uwi na iyon ay tumagal ng ilang oras, at natapos lamang ng isuko ni Marco ang kanyang sarili sa galit at pagnanasa ni Isabela, isang paraan ng pagpapatunay na siya ay pag-ari nito. At habang sila ay makayakap, isang plano ang nabuo sa isip ni Isabela, isang plano upang tuluyan ng ikadena si Marco sa kanya. Kinabukasan, binigyan niya si Marco ng isang alok. Isang alok na magbabago sa lahat. Ayokong natatrabaho ka na sa kumpanyang yan, sabi niya. Ayokong nakikita mo ang mga babaeng iyon. Ayokong may iba kang kausap. Nagulat si Marco. Pero, ito ang trabaho ko. Paano na ang pamilya ko? Ngumiti si Isabela, isang ngiting nakakakilabot. Ako na ang bahala sa'yo. Sa pamilya mo, bibigyan kita ng buwan ng sahod, mas malaki pa sa kinikita mo sa loob ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin ay huminto sa trabaho mo, at maging akin ka lamang. Ikaw ang magiging personal kong tagapag-ayos, para sa lahat ng aking maari-arian. On call, para sa akin lamang. Ito ay isang alok na binalot sa sutla, ngunit sa loob ay may matini. Ito ay isang ginintuang hawla. Nakita ni Marco ang lahat ng kaya nitong ibigay, ang gamot para sa kanyang ina, ang paara ng kanyang nga kapatid, isang buhay na mas maginhawa. Ngunit nakita rin niya ang kapalit, ang kanyang kalayaan. Ang kanyang pagkatao. Siya ay magiging isang alagang hayop, naghihintay na tawagin ng kanyang amo. Tinitigan niya si Isabela, ang babaeng minahal niya para sa kanyang ganda at alab, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na nakakatakot sa mga mata nito. Ang pagnanais na maari. Ngunit ang tukso ay napakalakas. At dahil sa isang kombinasyon ng pag-ibig, pangangailangan, at isang maling pakiramdam ng utang na loob, pumayak siya. Habang si Isabela ay abala sa pagtatayo ng kanyang ginintuang hawla, ang kanyang asawang si Richardo ay naksimula ng maglata ang kanyang sariling bita. Ang kanyang gahinala ay hindi na lamang gahinala. Ang pagbabago sa kanyang asawa ay masyadong halata. Ang mabiglaang paalis, ang malihim na tawag. Si Ricardo ay isang negosyante. Hindi siya naniniwala sa mga haka-haka, naniniwala siya sa mga datos, sa ebidensya. Isang hapon, nakipakita siya sa isang lalaki sa isang tahimik na kapihan. Ang lalaki ay may ordinaryong itsura, madaling makalimutan, na siyang perpekto para sa kanyang trabaho. Isa siyang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Saan siya pumupunta? Sino ang kanyang kasama? Ang bawat detalye. Inilapak niya ang isang makapal na sobre sa mesa. At sa gayon, nagsimula ang pangangaso. Ang investigador ay naging anino ni Isabela. Sinundan niya ang kanyang mamahaling kotse mula sa mga high-end na mall hanggang sa isang simpleng condominium building na hindi nababagay sa kanyang estado. Isang araw, habang siya ay nagbabantay,
Isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng gusali, isang binatang lalaki ang bumaba. Ang investigador ay naktago sa kanyang sasakyan e itinaas ang kanyang kamera na may mahabang lente. Kinuhanan niya ng litrato ang lalaki habang pumapasok ito sa gusali. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang lalaki. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas din si Isabela. Ang kanilang nga mukha ay malinaw sa lenta. Ang unang piraso nga ebidensya ay nakuha na. Ang tunog ng peklik ng kamera ay isang tunog na hindi narinig ni Isabela o ni Marco. Ito ang tunog ng isang bomba na naksimula ng makbilang pababa, isang tunog na magwawasak sa kanilang sikretong mundo. Ang ginintuang hawla na itinayo ni Isabela para kay Marco ay naging isa ring bilangguan para sa kanya. Ang pagnanais niyang kontrolin ang bawat kilos ng binata ay sumakal din sa kanyang sariling kaluluwa. Ang kanilang matakpuan, na dati ay puno ng nakaw na kilik, ay naging mabigat na obligasyon. Ang selos ay naging lason na unti-anting pumatay sa kung anumang tunay na damdamin ang namamagitan sa kanila. Ngunit ang tunay na pakbaksa, ang huling patula sa bingit ng kadiliman, ay hindi na mula sa loob ng kanilang sikretong mundo, kundi mula sa labas. Mula kay Ricardo, ang kanyang asawa, na dati ay isang malayong anino lamang, ay biglang naging isang napakatinding presensya. Ang kanyang nahinala, na pinatibay ng nga ulat mula sa investigador, ay naging sandata. Isang gabi, hinarap niya si Isabela. Hindi ito isang away na puno ngang sigawan. Ito ay mas malala. Ito ay isang malamig at kalkuladong pagwasak. Ininsulto niya ang lahat tungkol kay Isabela, mula sa kanyang pinakakaabalahan hanggang sa kanyang talino. Kinuwestiyon niya ang bawat gastos nito, pinaramdam sa kanya na siya ay isang pabigat, isang magandang palamuti na unti-unti nang naluluma. At sa huli, ibinato niya ang kanyang panghuling, pinakamabigat na salita. Huwag mong kalimutan, Isabela, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang kutsilyo, kung wala ang pangalan ko, kung wala ang pera ko, wala ka, isa ka lamang wala. Ang masalitang iyon ay bumaon sa puso ni Isabela na parang mga pako. Pagkaalis ni Ricardo para sa isa na namang business dinner, naiwan siyang mag-isa sa kanilang malawak at malamig na penthouse, basa at wasak. Ang bawat mamahaling bagay sa paligid niya ay tila nanunuya. Ang kanyang refleksyon sa malalaking salamin ay isang estranghero. Isa siyang wala. Sa sandaling iyon ang matinding kawalan ang paasa, isang tao lang ang gusto niyang takbuhan. Isang tao lang ang makakapagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Si Marco. Nagmaneho siya na parang isang bali, ang maluha ay tumatakip sa kanyang paningin. Hindi na niya alintana ang panganib. Ang kailangan lang niya ay makarating sa kanilang apartment, ang tanging lugar kung saan siya ay hindi asawa ni Ricardo, kung saan siya ay si Isabela lamang. Naghihintay si Marco, gaya ang dati. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela, agad niyang nalaman na may mali. Ang kanyang buho ay magulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang muha ay basang-basa ang luha. Wala na ang postura ng isang makapangyarihang ginang, ang nasa harap niya ay isang babaeng nasasaktan. Isabela, anong nangyari? Naalala niyang tanong. Ngunit hindi sumagot si Isabela. Lumapit lamang ito sa kanya at yumakap ng napakahigpit, ang kanyang katawan ay nangingini sa mahikbi na hindi niya may labas. Sinubukan siyang pakalmahin ni Marco, ngunit hindi iyon ang kailangan ni Isabela. Hindi niya kailangan ng awa o pangunawa. Ang kailangan niya ay makalimot. Ang kailangan niya ay maramdaman ang isang bagay kahit ano, na mas malakas pa sa sakit na kanyang nararamdaman. Bigla, itinaas niya ang kanyang mukha at hinalikan si Marco. Isang halik na puno ng desperasyon. Walang lambing. Walang pag-ingat. Ito ay isang marahas na pag-angkin. Ang kanyang ngakuko ay bumaon sa likod ni Marco, ang kanyang ngipin ay dumampi sa labi nito. Tinutulak niya ito, hinihila, na parabang gusto niyang pumasok sa loob ng katawan nito upang takasan ang sarili. Nalito si Marco sa una, ngunit ang apoy ng pagnanasa ni Isabela ay mabilis na naksindi sa sarili niyang apoy. Ang kanilang patatali sa gabing iyon ay hindi katulad ng dati. Hindi ito ang mausisang paglalakbay sa kanilang santuaryo. Ito ay isang digmaan. Isang bagyo ang nadamdamin na nangalit sa loob ng maliit na silid. Itinulak siya ni Isabela sa sahig, at doon, sa gitna ng kadiliman, ipinapatuloy nila ang kanilang marahas na pag-isa.
Ang bawat pagalaw ay puno ngang galit at sakit. Ang bawat daing ay pinahalong sarap at pihati. Ito ang pagpapakawalain lahat en kanyang kinimkim na sama en loob kay Ricardo, en kanyang takot, en kanyang kahihiyan. Ginawa niyang sandata ang kanyang katawan at ang katawan ni Marco, isang paraan upang parusahan ang sarili at ang mundo. Sa gitna ng kaguluhan, umiyak si Isabela. Ang kanyang luha ay humahalo sa kanyang pawis. Marco, kunin mo ako. Daing niya. Ang kanyang boses ay basa at halos hindi marinig. Parang awa mo na. Hindi ito isang hiling para sa sarap, kundi isang pagsusumamo para sa paglimot. Isang hiling na ang kininsiya ng buhay hanggang sa mawala ang kanyang sariling kamalayan, hanggang sa ang tanging maramdaman na lamang niya ay ang pisikal na sensasyon, gaano man ito kasakit. Tinitigan ni Marco ang babaeng nasa ilalim niya. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng sakit, ang kanyang nga mata ay napapakita ng isang kaluluwang nawawala. At sa sandaling iyon, isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hindi na ito tama, Isabela. Bulong niya, ang kanyang sariling boses ay puno ng sakit. Bakit ganito? Nasasaktan tayo pareho. Naramdaman niya ang katotohanan sa kanyang maksalita. Ang kanilang ginagawa ay hindi na isang paktakas. Ito ay isang paraan ng pagpapasakit sa sarili. Hindi nila pinahihilom ang isa't isa. Lalo lamang nilang sinusugatan ang kanilang nga sarili at ang isa't isa. Nang sa wakas ay matapos ang lahat, bumasa sila sa sahi, pagod, basag, at walang laman, walang yakap, walang mabulong. Tanging ang tunog ng kanilang magkapahinga ang maririnig sa tahimik na silid. Nakahiga si Isabela, nakatitik sa kisama, ang kanyang mata ay blanko. Si Marco naman ay umupo at tinitigan siya. Ang imahaeng isang malakas at nakakaakit na babae ay tuluyan ng gumuho. Ang nakita niya ay isang marupok na manika na sinira ang sarili nitong buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi niya kayang iligtas si Isabela, walang halaga ang kanyang pagmamahal sa harap ng malaking pada na nakapalibot dito. Sila ay 2 taong nalulunod, at sa kanilang pagkapit sa isa-isa, lalo lamang nilang hinihila ang bawat isa pailalim. Ang rurok ng kanilang pisikal na pananasa ay naging siring kamatayan ng anumang paasang namamagitan sa kanila. Ang gabing iyon ang nakmarka simula ang kanilang katapusan. Ang apoy na sinindihan ng desperasyon ay mabilis ding namatay, at ang naiwan na lamang ay ang malamig na abo ng pagsisisi at pagod. Ang kanilang ngatakpuan ay naging bihira. Ang dating apoy ay naging isang obligasyon na pareho na nilang iniwasan. Si Marco ay laging naghihintay sa isang hawla, habang si Isabela naman ay laging nakikipaglaban sa mga demonyo sa loob ng kanyang isipan. Hindi nila alam na habang ang kanilang ipinagbabawal na relasyon ay ununting namamatay, ang tunay na mangangaso ay naghahanda na para sa kanyang huling pag-atake. Si Ricardo, armado ng isang folder na puno ng litrato at mga detalye, ay tapos na sa pagmamasid. Oras na para kumilos, ngunit hindi siya isang taong sumusugot ng walang plano. Ang kanyang paghihiganti ay hindi magiging isang marahas na pagsabog ng galit. Ito ay magiging isang kalkulado at malamig na operasyon, na idinisenyo upang mag-iwan ng pinakamalaking pinsala ng hindi man lang nadudumihan ang kanyang kamay. Ang kanyang plano ay simple ngunit napakatalino. Gagamitin niya ang sistema ni Isabela laban dito. Isang araw, tumawa si Ricardo sa isa sa mga building manager ng ari-arian ni Isabela. Gamit ang kanyang autoridad bilang asawa ng may-ari, inutusan niya itong tawagan si Marco para sa isang peking emergency repair. Isang sirang tubo daw sa isang bakanteng unit sa isang bagong tayong condominium. Ang unit ay malayo, at halos wala pang nakatira sa gusali. Perpekto para sa isang patibong. Nang matanggap ni Marco ang tawag, nakaramdam siyang kaunting paalala, hindi si Isabela ang tumawag, ngunit ang trabaho ay trabaho. At sa ilalim ng kanilang kasunduan, wala siyang karapatang tumanggi. Dala ang kanyang gamit, pumunta siya sa address na ibinigay, walang kamalay-malay na naglalakad siya patungo sa kanyang katapusan. Pagdating niya sa gusali, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa bakanteng unit, at ang tunog lamang ng kanyang ngayapa ang umalingaw-ngaw sa loob. "Tao po! Maintenance po!" sigaw niya. Walang sumagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. "Hindi na kailangan ng maintenance," sabi ng isang boses mula sa likod niya. Nilingon ni Marco ang pinanggalingan ng boses,
at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa may pintuan ng isang silid ay nakatayo si Ricardo. Nakasuot ito ang isang mamahaling business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasmantaynan, at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang nga mata ay matalim na parang yelo. Hindi gumalaw si Marco. Ang kanyang isipan ay blanko, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Kaya pala, sabi ni Ricardo, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi habang tinitingnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang sikat na tubero. Magaling ka daw sa paayos ang nga sira, ang bawat salita ay may dalang lason. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, nagawa pang sabihin ni Marco, kahit na ang kanyang boses ay nangingini. Tumawa si Ricardo, isang tawang walang kagalakan. Huwag na tayong maglokohan. Itinaas niya ang isang tablet na hawak niya at ipinakita ang screen kay Marco. Ang litrato. Malinaw na malinaw. Siya at si Isabela na makahawak kamay na lumalabas sa kanilang sikretong apartment. Isang litrato kung saan sila ay makayakap sa loob ng kotse ni Isabela. Ang bawat litrato ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang nga kasinungalingan. Ang mundo ni Marco ay gumuho sa isang iglap. Akala mo ba talaga, hindi ko malalaman? Papatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit puno ng pagama. Akala mo ba, isang batang katulad mo ay may kakayahang agawin ang pag-ari ko? Lumapit siya kay Marco, hindi sa paraang nananakot, kundi sa paraang ng isang amo na kinakausap ang isang alipin. Tingnan mo ang sarili mo. Ang marurumi mong kamay, ang ngamumurahin mong damit. Para sa iyo, si Isabela ay isang pangarap. Pero para sa kanya, ano ka? Isa kang libangan. Isang munting pakikipag-sapalaran para takasan ang kanyang pagkainip. Isa kang wala katulad niya. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang suntok. Inatake ni Ricardo hindi ang katawan ni Marco, kundi ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad. Binigyan ka niya ng relo, hindi ba? Makano ang ibinayad niya sa iyo para iwanan mo ang trabaho mo at maging aso niya? Kita mo? May presyo ka. Hindi ka isang manginibig. Isa kang empleyado. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Marco, winawasa ang anumang ilusyon na ang namagitan sa kanila ni Isabela ay isang bagay na espesyal. Pagkatapos niyang durugin ang pagkatao ni Marco, inilata ni Ricardo ang kanyang makondisyon. Itinuro niya ang isang itim na briefcase na nasa ibabaw ng isang mesa. May dalawa kang pagpipilian, sabi ni Ricardo. Una, kunin mo ang briefcase na yan. Laman niyan ay sapat na para magsimula kang bagong buhay, malayo dito. Tulungan mo ang pamilya mo. Pero sa isang kondisyon, alis ka ang Maynila ngayong gabi. Hinding-hindi mo na kokontakin si Isabela. Hinding-hindi ka na magpapakita sa kanya. Kapag sinuway mo ito, gagamitin ko ang mga litratong ito para sirain ka, hindi lang ikaw, kundi pati ang buong pamilya mo. Sisiguraduhin kong habang buhay kayong mapapahiya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ang pangalawang pagpipilian, tanggihan mo ang pera. At bukas, ang nga litratong ito, kasama ang isang magandang kwento tungkol sa pagnanakaw at paninirang puri, ay mapupunta sa pulisya. Sa pera at koneksyon ko, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. At ang pamilya mo, sila ang magdurusa sa kahihiyan. Ito ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang sentensya ng kamatayan na may dalawang makaibang paraan ng pagbitay. Alam ni Marco na wala siyang laban. Ang isang katulad niya ay isang langgam lamang na kayang-kayang tapakan ng isang elepanteng tulad ni Ricardo. Inisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Hindi niya kayang isugal ang kanilang kinabukasan para sa isang paibig na sa simula pa lang ay alam na niyang impossible. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mesa. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang haba. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang inaabot niya ang briefcase. Ang pahawak niya rito ay ang kanyang paksuko, ang kanyang paamin na tama si Ricardo. May presyo siya. At ito iyon. Isang malamig at kontentong ngiti ang sumilay sa malabi ni Ricardo. Magaling na bata. Ito na ang huling salitang narinig ni Marco mula sa kanya. Tumalikot si Ricardo at naglakad palabas ng unit na parabang walang nangyari. Iniwan si Marco na mag-isa, nakatayo sa gitna ng isang bakantang apartment,
hawa ang isang bak na puno ng pera na parang mas mabigat pa sa tingga. Ang kanilang paibigan, na naksimula sa isang tagas ng tubig at namukakat sa gitna ng isang bagyo, ay hindi natapos sa isang madamdaming paalam, kundi sa isang malamig na transaksyon sa negosyo. Si Marco, ang binatang nangangarap maging isang engineer, ay binili, binayaran, at itinapon na parang isang basurang laruan. Lumabas siyang gusali, isang anino, at naglakad palayo, unti-unting nilamon ng siyudad, dala ang isang sikretong hindi na niya kailanman mababanggit at isang pusong durok na durok. Ang katahimikan ni Marco ay isang sigaw na umalingaw-ngaw sa luine marangyang penthouse ni Isabela. Lumipas ang isang araw, pagkatapos ay dalawa. Ang kanyang matawa ay dumidiretso sa voicemail. Ang kanyang mamensahe ay nananatiling hindi nababasa. Ang dating mainit na linya na naugnay sa kanilang sikretong mundo ay bigla na lamang naging malamig at patay. Sa una, inis ang naramdaman ni Isabela. Isang paghihimaksik ba ito? Isang laro para makuha ang kanyang atensyon. Ngunit habang lumilipas ang nga oras, ang inis ay napalitan ng isang damdaming hindi niya gaanong kilala. Ang takot. Isang malamig at gumagapang na takot na baka may nangyaring masama, o mas malala pa, na baka sa wakas ay natauhan na si Marco at iniwan na siya. Ang kanyang ginintuang hawla ay biglang naging napakaliit, ang bawat sulok ay bumubulong ngang pangalan, na tinutuya ang kanyang kahibangan. Nang gabing iyon, umuwi si Ricardo na may dalang isang maliit na kahon na binalot sa pelus. Ang kanyang kilos ay kalmado, ang kanyang ngiti ay payapa. Isang imahe ang isang perpektong asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mata, mayroong isang kinangang tagumpay, isang bagay na nakakakilabot. Para sa iyo, mahal ko, sabi niya, iniabot ang regalo. Binuksan ito ni Isabela, isang kuwintas na diamante, kumikinang na parang mabituin sa ilalim ng ilaw. Ito ay napakaganda at napakalamig. Isinuot ito ni Ricardo sa kanyang lig, at habang ang kanyang daliri ay dumadampi sa kanyang batok, naramdaman ni Isabela ang pagtayo ng kanyang balahibo, hindi dahil sa kilik, kundi dahil sa takot. Ang bigat ng diamante sa kanyang le ay parang bigat ng isang kadena. Iginiya siya nito sa hapak kainan, kung saan isang eleganteng hapunan ang naghihintay. Habang kumakain sila sa halos nakakabinyeng katahimikan, nagsalita si Ricardo tungkol sa kanyang negosyo, tungkol sa katapatan, sa mga kasosyong natataksil at sa kung paano niya sila tinuturuan ng leksyon. Ang bawat salita ay isang patama, isang matalim na kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Isabela. Pagkatapos ng hapunan, sa sala, habang nakaupo sila sa makabilang dulo ng isang mahabang sofa, inilabas ni Ricardo ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapak niya ito sa masang salamin sa pagitan nila. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder, at isa-isa, inilabas ang mga litrato. Inilatak niya ang maito sa mesa na parang mabaraha sa isang laro ng sugal na siya na ang tiyak na panalo. Ang unang litrato ay si Marco, na pumapasok sa isang gusaling condominium. Ang sumunod ay si Isabela, na lumalabas sa parehong gusali pagkalipas ang ilang oras. Ang sumunod ay isang malabong kuha sa kanila sa loob ng kotse, ang kanilang mukha ay makalapit, at marami pang iba. Ang bawat litrato ay isang piraso ng kanyang sikreto, na ngayon ay nakalantat sa ilalim ng matinding liwanag ng katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela, ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pakabog ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Tumingala siya kay Ricardo, ang kanyang mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Akala mo ba talaga ay isa akong tanga, Isabela? Tanong ni Ricardo, ang lambing sa kanyang boses ay tuluyan ng nawala, napalitan ng purong pahama. Akala mo ba, habang napapakasasaka sa iyong munting pakikipa sa palaran, ako ay natutulog lang? Pinanot kitang maksinungaling. Pinakinggan ko ang iyong mga walang kuwentang dahilan. At habang ginagawa mo iyon, lalo ka lang nagiging kaawa-awa sa aking paningin. Tinitigan niya ang mga litrato. At para kanino? Para sa isang bata? Isang tubero? Iyan na lang ba ang tingin mo sa iyong sarili? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, isang buhay na kinainggitan ng marami, at ito ang ipinalit mo? Isang marumi at walang perang bata. Isang insulto, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa sarili mo.
Nak makawa si Isabela, ang maluha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga mata. Ricardo, patawarin mo ako. Patawad? Tumawa si Ricardo. Huli na paradiyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Marco, ngunit walang sumasagot. Huwag mo nang subukan, sabi ni Ricardo. Hindi mo na siya makakausap. Nakaroon kami nga isang maliit na usapan, ang iyong mangingibi at ako, isang transaksyon sa negosyo. Lumalabas na may presyo pala ang kanyang pagmamahal. At sa totoo lang, nakakagulat kung gaano ito kamura. Ang huling pahaya na iyon ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Isabela. Ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang matinding pagnanasa, ay isa lamang palang murang kalakal na madaling bilhin. Kung gayon, hiwalayan mo na ako, humikbi si Isabela. Palayain mo na ako. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo, isang ngiting mas masahol pa sa isang sigaw. Hiwalayan? Hindi. Masyadong madali iyon. Masyadong mabait. Ang dibosyo ay isang paglaya. At hinding-hindi kita palalayain. Isabela. Tumayo siya at naglakad palibot sa kanya, na parang isang lobo na pinapalibutan ang kanyang nasaktang biktima. Ito ang mangyayari. Mananatili tayong kasal. Sa matang lahat, tayo pa rin ang perpektong mag-asawa. Ngumingiti ka sa aking makasosyo, maguhos kang aking makaparty. Gagampanan mo ang papel ng isang masaya at mapagmahal na asawa. Huminto siya sa kanyang likuran at hinawakan ang malamig na diamante sa kanyang lik. Pero sa likod ng mga nakasarang pinto, malalaman mo ang iyong lugar. Ang iyong credit card, ang iyong bank account, lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Mabubuhay ka sa allowance na ibibigay ko. Ang bawat paalis mo sa bahay na ito ay mangangailangan ng aking pahintulot. Ang iyong nga kaibigan, ang iyong social life, ako na ang mamimili para sayo. Yumuko siya at bumulong sa kanyang tainga. Tapos na ang iyong maliit na laro, Isabela. Ngayon, mabubuhay ka araw-araw kasama ang iyong pagkakasala, dito sa magandang bahay na ito, sa tabi ko. At sa bawat pagtingin mo sa akin, maalala mo kung ano ang iyong ginawa. Hindi ito isang bilangguan. Ito ang magiging obra maestra ko. Isang maganda at basa na asawa na alam kung saan siya lulugar. Hinding-hindi ka na magiging malaya. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono sa huling pagkakataon, ang kanyang madaliri ay nangingine. Tinawagan niya ang numero ni Marco. Ngunit ang narinig na lamang niya ay isang boses na nagsasabing ang numerong iyon ay hindi na gumagana. Tapos na. Naiwan siyang mag-isa sa sala, napapaligiran ng yaman, hawa ang malitratong sumira sa kanyang buhay. Nawala na sa kanya ang lahat, hindi lang ang kanyang mangingibig, kundi ang kanyang kalayaan. Siya na ngayon ay isang bilanggo, hindi sa isang kulungan na may rehas, kundi sa isang buhay na siya mismo ang pumili. Lumipas ang ilang taon. Sa mabilis na paikot ng mundo, ang siyudad ng Maynila ay nakpatuloy sa kanyang pagbabago. Mga bagong gusali ang itinayo, mga lumang kalsada ang pinalitan. Ngunit sa itaas ng lahat ng ito, sa isang penthouse na tila hindi nagagalaw ng panahon, may mga bagay na nanatiling pareho. Ang makasangkapan ay nasa parehong lugar, ang makurtina ay gawa sa parehong mamahaling tela, at ang katahimikan ay kasing bigat pa rin ng dati. Si Isabela ay naroon pa rin, ang kanyang ganda ay hindi kumupas. Sa katunayan, ito ay naging isang uri ng perpektong, malamig na signing, tulad ng isang estatwang marmol sa isang museo. Sa publiko, siya ang perpektong asawa ni Ricardo, laging nakangiti, laging nakasuot ng pinakabagong moda, ang diamanteng kwintas ay laging nakasabit sa kanyang lig. Isang buhay na larawan ng tagumpay at yaman. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, siya ay isang anino. Ang kanyang maaraw ay isang walang katapusang pagulit ng manggagawing walang kabuluhan. Nagbabasa siya ng mga librong hindi niya naiintindihan, nanonood ng mga pelikulang hindi niya nararamdaman. Ang apoy na dating na alap sa kanyang mata ay matagal nang naging abo. Si Ricardo ay nanalo. Hindi niya ito ikinulong sa isang pisikal na rehas, ngunit ikinadena niya ang kanyang kaluluwa, at iyon ay isang mas malupit na sentensya. Wala na siyang narinig tungkol kay Marco. Sa simula, sinubukan niyang hanapin ito, nagupa siyang sarili niyang investigador gamit ang maliit na perang kanyang naitago. Ngunit si Marco ay naglaho na parang bula. Walang bakas, walang anumang palatandaan kung saan siya nakpunta. Sa paglipas ng panahon, tinanggap na lamang niya ang katotohanan.
Siya ay isang kabanata lamang sa buhay nito, isang kabanatang marahas na isinara at itinapon. Ang alaala niya ay naging isang multo na bumibisita sa kanya sa gabi, isang matamis ngunit masakit na panaginip na ayaw na niyang magising. Isang hapon, sa isa sa mga bihirang pagkakataon na pinayagan siyang lumabas maisa, napunta siya sa isang bookstore sa isang mataong bahagi ng lungsod. Habang siya ay naglalakad sa sidewalk, naghihintay sa kanyang driver, ang kanyang nga mata ay napadako sa kabilang kalsada. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang lalaki. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang hubog ng kanyang likod, ang paraan ng paggalaw ng kanyang ulo, lahat ay pamilya. Dahan-dahan itong lumingon, at ang puso ni Isabela ay tumigil sa pagtibok, ang mukhang iyon. Mas may edad na ngayon, may maguhit na ngang pagod sa paligid ng kanyang nga mata, ngunit walang duda. Ito ang mukha na bumubuo sa kanyang nga pangarap at bangungot. Si Marco, ngunit hindi siya nag-isa. Hawak niya ang kamay ng isang maliit na batang lalaki na masayang tumatalon-talon sa kanyang tabi. At sa kabilang braso niya ay nakakapit ang isang babae, simple ang itsura, nakangiti habang may sinasabi sa kanya. Sila ay mukhang isang ordinaryong, masayang pamilya. Nakatayo lamang si Isabela roon, na parabang ang kanyang ngapa ay nakapako sa semento. Ang ingay ang trapiko, ang sigawan ng nga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang eksenang iyon sa kabilang kalsada, isang perpektong larawan ng buhay na hindi kailanman magiging kanya. Ito ba ay totoo? O isa lamang itong guni-guni, isang produkto ng kanyang nangungulilang isipan na desperadong naghahanap ng isang bagay na makakapitan? Hindi niya alam. At hindi na mahalaga, isang bahagi niya ang gustong tumakbo, tumawid sa kalsada, at sumigaw ng niyang pangalan. Gusto niyang tanungin kung masaya ba siya, kung naalala pa ba niya siya. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumalaw. Anong karapatan niya? Anong karapatan niyang guluhin ang kapayapaan na marahil ay matagal na nitong hinanap? Ang pagtayo niya ron, ang kanyang pananahimik, ang kanyang hindi pagkilos, ay ang kanyang huling pag-amin sa kanyang pagkatalo. Tinanggap na niya ang kanyang sentensya. Pinano lamang niya sila hanggang sa sila ay lumiko sa isang kanto at tuluyang maglaho sa kanyang paningin. Nang sila ay mawala, ang ingay ngang mundo ay biglang bumalik, na parang isang malakas na alon. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha. Huminto ang kanyang kotse sa kanyang harapan, at pinakbuksan siya ng pinto ng kanyang driver. Pumasok siya sa loob ng malamig na sasakyan ng walang anumang salita. Habang umaandar ang sasakyan, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Isang magandang babae na may malungkot na mga mata na napapalibutan ng karangyaan. Ang tunay na parusa pala ay hindi ang pagkawala ng isang paibig o ang pagkakakulong sa isang relasyon. Ang pinakamatinding parusa ay ang habambuhay na mabuhay na may dalang tanong sa isipan. Ang tanong na paano kung iba ang kanilang naging desisyon? Paano kung mas naging matapang sila? Paano kung ipinaglaban nila ang isa't isa? Ito ang nga tanong na habang buhay niyang dadalhin, mga multong hindi siya lulubayan. Ang kwento ang magandang ginang at ng binatang tubero ay hindi natapos sa isang trahedya ang kamatayan, kundi sa isang mas tahimik at mas malupit na trahedya. Ang trahedya ang isang buhay na ipagpapatuloy,